madiscover ang purpose niya in the kingdom of God. Ngayon, he is now living with a kingdom purpose. Kumbaga, hindi na lamang siya basta nagtuturo ng mga tao para yumaman. Kasi nagtuturo siya ng mga tao para yumaman. Alam niyo ba yon? Kundi, idinadirect niya na ang mga tao, ang kanyang mga estudyante, sa purpose ng Panginoon. Bakit sila gustong payamanin? Amen? Dinadirect niya na sila. Because everything has a purpose. Merong dahilan ng Panginoon. Bakit niya tayo dinadala from every situation? Bakit kanya gustong payamanin? Bakit ganyan ang kalalagayan mo? Merong kingdom purpose ng Panginoon. And this is the reason why the Lord wants us to seek first the kingdom of God. Kaya ito ang nais ng Panginoon na higit sa lahat, na sabi niya sa Matthew 6:33, that seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Because the all answer in every question of every mind is in the kingdom. Ay nasa kaharian ng Diyos. Even your own purpose, nasa kaharian ng Diyos. At ang isa pa na nakalulungkot, na tayo naman, nakikilala na natin ang Panginoong Hesus, and we believe in Jesus, kaya lang nakalulungkot na isang pahayag, ang sabi niya rito, the greatest failure in life is being successful in the wrong assignment. The greatest failure. The greatest failure in life is being successful in the wrong assignment. That's why, kahit na nasa Panginoon ka pa rin, you are not satisfied. Amen? Hindi pa rin siya buo. Kahit nasa Panginoon ka, because you are in a wrong assignment. Amen? Kumbaga, karamihan po sa ating Kristiyano, nasa ganitong kalalagayan. We are so busy in the church, ngunit ang tanong, the question is, yan nga ba talaga ang purpose mo? Tanungin nyo nga po yung sarili ninyo, ito ba talaga yung purpose ko? Nasa loob na ako ng church pero ang tanong, ito ba talaga yung purpose ko? Kumbaga, ito bang ginagawa ko ay may maitutulong para magawa ko ang purpose ko? Tanungin niyo po yung sarili ninyo, ito bang ginagawa ko? Makakatulong ba to para ma-fulfill ko yung purpose ng Lord sa buhay ko? At lahat ba ng desisyon na ginawa ko sa buhay ko, dinadirect ba ko nito sa purpose ng Panginoon sa buhay ko? O are you still waiting na mamatay para mapunta sa langit? Amen? Because of the misconception and misunderstood. So, pangalawang bagay na gusto ko pong pag-usapan natin is the origin of the first kingdom. The origin of the first kingdom. To understand the kingdom concept, kailangan po nating maintindihan saan nagmula ito. The origin of the first kingdom. Ang una at mahalaga na dapat nating maintindihan, na bago ang lahat ng bagay na nakikita natin sa mundo, lahat na nakikita natin in creation and in universe at lahat ng bagay, maging ang heaven, visible or invisible, ay meron ng Diyos. Amen? God exists. God, He is. Nandyan ng Diyos. Meron ng Diyos bago pa ang lahat. Amen? The word God denotes, kumbaga tinatawag siyang self-existing one o tinatawag na self-sufficient one. Na ito ay nangangahulugan bilang isang Diyos o bilang isang God, wala siyang anumang kailangan
o sino man para mag-exist. Amen? Walang kailangan ng Diyos at walang sino man na kailangan ng Diyos para mag-exist siya. Bago ang lahat, meron ng Diyos. Therefore, God is not a name. God is not a name. But it is a description of character. Self-sufficient one and self-existing one. Yun ang ibig sabihin ng God. And that is a character. At tanging ang Diyos lamang ang merong, siya lamang yung qualify sa title na yon. That's why we called Him God. Kaya tinatawag natin siyang Diyos. At simula sa Diyos, God created and produced na tinatawag na invisible world. Invisible world. Na tinatawag siyang supera or above natural world. Sa paggawa ng Panginoon ng invisible world, ay nagkaroon siya na tinatawag na nung mabuo niya yung invisible world or invisible kingdom, nagkaroon siya na tinatawag na rulership. Kasi meron na siyang nasasakupan. Amen? Gumawa siya ng isang lugar na kung saan siya ang namumuno. Kaya nagkaroon siya na tinatawag na rulership. At kaya ang tawag sa Diyos, ang isang tawag sa Diyos ay ruler. Ruler. Then, another word of ruler is king. King. Sabi nyo nga po, king. At ang Diyos ay tinatawag niya ang invisible world na ito as a domain or realm, tinatawag niya itong heaven. The kingdom of heaven. This invisible world is heaven. This is heaven. Ito ang unang bagay na ginawa niya. Mula sa Diyos, nagkaroon ng heaven. At doon siya nag-rule. At doon siya ay hari. At dito nagsimula ang paglikha ng Diyos na tinatawag na first kingdom. Na tinatawag na invisible kingdom of God. At dito nagsisimula ang introduction na tinatawag na kingdom concept. Sabi ko nga, medyo mahirap arukin ang tinatawag na konsepto ng kaharian, but it is essential, necessary, required, and imperative in order para maintindihan natin at ma-appreciate natin, ma-comprehend natin ang purpose ng Diyos. It is necessary, kailangan maintindihan para maunawaan ninyo yung purpose ng Diyos. Amen? Kasi, katulad nga na sinabi ko kanina, the greatest tragedy in life is not death, but life without a purpose. And the greatest mistake or failure of man is a successful in a wrong assignment. Kaya napakahalaga ng purpose. At para maintindihan yung purpose, kailangan nating maintindihan ang konsepto ng kingdom. Amen? So, pangalawang bagay na gusto kong pag-usapan natin is the divine motivation for creation. The divine motivation for creation. Kumbaga, tatanungin natin, and it is unreasonable to ask God, the King of Heaven, na gumawa siya ng mga anak according to His image at ng invisible at ng visible universe. Kumbaga, it is unreasonable to ask God. Alam niyo ba yan? Bakit ginawa mo ko? At bakit mo ginawa yung earth? Bakit ginawa mo yung universe? Amen? Bisan ba natanong nyo na yan? Kumbaga matatanong natin, Lord, hindi ka ba nakontento sa ginawa mong heaven? Hindi ba siya kontento? Bakit gumawa pa siya ng earth? Gumawa siya ng tao at gumawa pa siya ng universe. Bakit gumawa ba siya? Hindi ba siya kontento sa heaven?
ang heaven ay napakalawak. Amen? Hindi ito kayang arukin ng tao. Kung ang universe ay napakalawak, mas malawak ang heaven. Mas malawak ang heaven. Kumbaga, dito sa heaven, kasama na ginawa ng Diyos ang mga anghel niya. Kung saan siya ay pinaglilingkuran at sinasamba. Amen? At kung saan sa lugar na yon, ang Diyos ang nagahari. And He is the ruler. At naniniwala ko, ang sagot sa mga tanong na ito ay matatagpuan natin at maiintindihan natin sa pamamagitan ng nature ng Diyos mismo. Nature or character ng Diyos mismo. Doon natin makukuha yung sagot. Bakit pa siya gumawa ng earth, man, and universe? Amen. Kumbaga maraming bagay at higit na bagay na meron ng Diyos na hindi pa natin nalubos maunawaan. Ngunit, merong isang katangian ang Diyos na nireveal niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. At ang katangian na ito ay nagpapakita ng kanyang karakter. At ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 8 and 16, ang katangian ng Diyos, na sabi niya rito, God is love. Sabi niyo nga po, God is love. And this is a character of God. God is love. And take note, hindi sinabi ng Diyos, God has love. Hindi sinabi ng Diyos na meron siyang love. Pero, ang binanggit ng Diyos, I am love. Amen? God is love. Ang binanggit ng Diyos. O baga, ang karakter na ito ng Diyos ay isang mahalagang distinction when it comes to understanding His motivation. Dahil kung ang Diyos ay pag-ibig, ibig sabihin, all His action are naturally and supernaturally be manifestation of His love. Amen? If God is love, ang lahat ng ginagawa niya is inspired by love and motivated by love. Lahat ng ginagawa niya. Amen? And the obvious qualities ng love ay tinatawag na giving and sharing. Obvious quality ng love. Kapag meron kang love, hindi pwedeng hindi ka magbigay at hindi pwedeng hindi ka mag-share. Hindi pwede. Hindi yun love. Amen? Hindi yun love. Kapag sinabing love, automatically, nagbibigay ka at nagbabahagi ka. Kaya sa pamamagitan nito, malalaman natin, ang nature ng Diyos ay nais niyang ibahagi. Bakit niya ginawa yung tao? Bakit siya gumawa ng visible world, which is earth? Bakit siya gumawa nito? Ay para to share and to give His rulership and government na meron siya sa tao. Nakukuha niyo po ba? Nakuha niyo po ba? This is the motivation of God. Kumbaga, hindi mo siya masasabing God is love kung hindi siya mag-share at kung hindi siya magbibigay. That's why He created man para meron siyang pagbigyan at ibahagi. Amen? And love is fulfilled when it gives and it shares itself. Amen? And it's clear to understand the inherent na nature ng pag-ibig ng Diyos, the King of Heaven, na mag-create ng spirit children, which is us, tayo, which is the mankind, ay para ibahagi ang tinatawag na rulership. Kasi, yun ang meron siya. Amen? Meron siyang tinatawag na, ano po yun? Rulership. Kung anong meron siya, gusto niyang ibahagi because He is love. Amen? At anong meron siya? Rulership. At gusto niyang ibahagi yon.
So, sa madaling salita po, ang tao ay ginawa for the purpose of rulership and leadership. Sabi nyo nga po, rulership and leadership. Sabi nyo nga po, I am a ruler. I am a leader. So this is the corporate purpose of men and the main purpose of men. To rule and to lead. To rule and to lead. Amen? Kaya sa message ng Panginoong Yesus, nung dinescribe niya ang age of the kingdom of God and its provision for men, ang indication ng Panginoong Yesus in the kingdom, ang indication ni Jesus was the kingdom belonged to man before earth was created. Ang sabi ng Matthew 25, verse 34. Ang sabi rito, then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance. Inheritance. Ibig sabihin, nakalaan na. Amen? Nakalaan na. Pag sinabing inheritance, nakalaan na siya. Bago ka pa may panganak. Nakalaan na siya. The kingdom prepared for you since the creation of the world. Amen? Nakalaan na yon. The moment na ipinanganak ang isang tao, ang kanyang, kumbaga, ang kanyang purpose, ang purpose ng Diyos para sa kanya, to rule and to lead. Amen? At yun ang nais ng Panginoon. Ibig sabihin, before was man created, nakaprepare na ang kingdom rulership sa atin na inilalaan ng Diyos dahil sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Gusto niyang i-share. Amen? And it was God's idea na ibahagi ang kanyang invisible kingdom sa kanyang mga tinatawag na offspring, which called mankind, at ibigay din sa atin ang nature, His nature, and His characteristics. Amen? Ngayon po ba nakikita nyo na po yung purpose niya? Amen? Meron na po ba kayong ideya? Ang sabi rito, the purpose of man is to rule and to lead. Amen? So, next na pag-uusapan natin is the concept of colonization. The concept of colonization. Kung saan dito natin maiintindihan bakit ginawa ng Diyos ang earth para sa tao. Bakit hindi ginawa ng Diyos ang tao para sa heaven? Hindi ba pwedeng gumawa ang Diyos ng tao na lang na nasa heaven? Bakit meron pang earth? Amen? So dito natin maintindihan the concept of colonization. Ang concept ng colonization is a crucial para maintindihan ang original purpose at plano ng Diyos para sa tao at sa creation, sa buong creation. Pag sinabing colonization, ito ay isang proseso. Sabi nyo nga po, proseso. Ito ay isang proseso kung saan ang tinatawag na government or rulership o yung kingdom ay nais niyang i-extend. Kumbaga nais niyang palakihin, palawigin, palawakin ang kanyang kaharian. Amen? Kumbaga ang kanyang rulership o ang kanyang influence para ito ay madagdagan. Amen? Nagpapalawak siya ng nasasakupan with the purpose of impacting the territory with His will and desires. Amen? So, kaya nga tayo, bilang isang Pilipino, karamihan ng ating kultura ay Spanish. Alam niyo po ba yan? Spanish. Kasi tayo ay nasakop ng tinatawag na kaharian ng Espanya. Amen? At nagkaroon siya ng impact sa atin that until now, halos sa mga salita natin are Spanish. Amen?
pati ang kultura at pamumuhay natin, hindi tayo lumalayo. So, ang principle ng colonization ay isang proseso kung saan ang extended territory o yung nasakop na lugar ay tinatransform. Sabi nyo nga po, transform. Kumbaga, tinatransform na katulad ng pinaka-center government. Yung extended territory, yung nasakop na lugar, kumbaga, gusto siyang i-transform para maging siyang katulad ng original or center government. Kumbaga na dito sa extended territory, dito ipinapakita o isinasagawa ang nature at will ng tinatawag na ruler or ng king. Amen? Nakukuha niyo po ba? So sa pamamagitan nito, kumbaga binabago niya o tinatransform niya ang mga nakatira doon at ang lugar na yon sa pamamagitan ng lifestyle, action, activities, and culture. Na kung ano ang meron sa center government or kung anong meron sa center kingdom. Kaya nga ang panalangin ng Panginoong Yesus na gusto niyang ituro sa atin, ang sabi niya, paano kami mananalangin? Ganito kayo manalangin. Ang sabi ng Panginoong Yesus, Our Father who is in heaven, in the center government, in the center kingdom. Nandun ang hari, in the center kingdom, which is the heaven. Our Father who is in heaven, nasa heaven, wala sa earth. Hallowed be your name. Your kingdom come on earth, just like heaven. Amen? Yun ang prayer. As it is in heaven. Kumbaga, sabi niya, ganito kayo mag-pray. Ama na nasa langit, sabi niya, purihin ang ngalan mo, nawa ang kaharian mo at ang kalooban mo ay mapangyari sa lupa mula sa langit. Ibig sabihin, gusto niya na maging katulad ang earth ng heaven. Yun ang gusto niyang transformation. Therefore, the foundation for appreciating God's creative motivation ay maintindihan natin na ang intention ng Diyos ay ibahagi ang kanyang tinatawag na government authority or rulership sa kanyang mga anak. Amen? Sa pamamagitan ng pag-extend ng tinatawag na invisible territory which is heaven to visible territory which is earth for the purpose of colonizing or transforming or to govern, i-govern ng mga anak niya ang earth katulad ng heaven. Kumbaga, ito ang motivation ng Diyos. Kaya niya ginawa ang earth. Amen? Ito ang motivation ng Diyos. Kaya niya ginawa yung earth. Gusto niyang i-extend ang kanyang governing authority or rulership sa pamamagitan ng pagbabahagi nito sa kanyang mga anak. Ngayon, meron ng rulership, meron ng authority, meron ng leadership yung tao. Ngayon, saan niya gagawin ito? Saan niya ipapractice ito? Amen? Kaya gumawa ang Diyos ng earth para doon i-practice ng mga anak niya ang ibinahagi ng Diyos na rulership and leadership. This is the motivation of God for the creation. Amen? Kaya nga makikita natin sa Genesis, kumbaga sabi ng Diyos, Genesis 1:1 says, in the beginning, God created the heavens and the earth, the physical universe. God created, unang-una, the heavens. Pangalawa, ang earth, the physical universe. Ang Diyos sa kanyang heaven. Doon siya namumuno. He is the King in a spacious, spectacular spiritual realm that He already created. Kumbaga, ang ginawa ng Diyos na heaven, sabi ko nga,
Kompleto na yon. Nandun na yung anghel na pinaglilingkuran siya, sinasamba siya. Kompleto na yon. Nandun na yon. So isang bagay na nais ko rin maintindihan natin, sa langit, marami ng anghel na sumasamba sa Diyos. Amen? Kaya, patawarin ninyo ako. Hindi niya na kailangan dalhin ang tao doon para sambahin siya ulit. Kumbaga, patawarin po ninyo ako. Kumbaga, ito kasi yung isang picture natin ng heaven. Alam niyo po ba yan? Na pagka namatay tayo, once we go to heaven, through eternity, mag-worship lang tayo. Sabi ko nga, punong-puno na ng anghel, thousands upon thousands of angels ang nag-worship sa Diyos. Amen. So, hindi na kailangan ng Diyos. Kaya gumawa siya ng tao, hindi na para mag-worship. Alam niyo ba yan? Anong binigay niya sa tao? Rulership and leadership. Kaya nga, yung sinabi niya doon na worship is say act. Amen. Act of worship. Every time we do a rulership and leadership, we worship God. Wino-worship na natin si Lord nun. Amen. Ang record ng Genesis ay nagpapakita sa atin na kung papaano ginawa at binuo ng Diyos ang physical world. Amen. Nabasa niyo na po ba yung Genesis? In the 6 days, God created the creation and the man. Na kung saan, ito yung ginawa ng Lord, yung environment para sa manifestation of His eternal purpose of men. Ginawa niya yung environment. Gumawa siya na, pinag-iwalay niya yung tubig sa lupa. Gumawa siya ng araw, gabi. Amen. Gumawa siya ng mga hayop, isda, ibon, halaman. Ginawa niya yung environment. Amen. Inuna niya yung dominion for to manifest His eternal purpose para sa tao. Ang intention ng Diyos was to establish His kingdom into physical world, sa physical world. Gusto niyang i-establish ang kingdom niya from invisible to visible. Amen. At hindi niya na kailangan pumunta mismo para pamahalaan ito. Ito ang intention ng Diyos. Ulitin ko, ang intention ng Diyos ay establish ang kanyang invisible kingdom which is heaven to visible world which is earth, na hindi niya na kailangang pumunta mismo sa visible world which is earth para pamahalaan ito. Hindi niya na kailangan. Amen. Ang purpose ng invisible God ay matutupad sa pamamagitan ng visible creation, at ito ang resulta ng kanyang matalinong paglikha. Amen. God is so genius. Hindi niya na kailangan pumunta sa earth para pamahalaan ito. Kasi ibinigay niya sa atin. With this, kumbaga, bilang kanyang mga anak, binigay niya sa atin yung rulership and leadership para pamahalaan na katulad ng langit, ang earth. Amen. Para may sagawa ng Diyos ang plano niya na pamahalaan ng tinatawag na visible world which is earth, na hindi niya na kailangan pumunta, ay gumawa siya na mula sa kanyang spirit, ng isang tinatawag na family of offspring. Family of offspring na katulad niya with this exact image. Amen. Ang sabi ng Lord in Genesis, let us make man
in our own image and in our own likeness. Kumbaga, sa tao matutupad o may sasagawa ang plano niya na ma-extend ang kanyang kingdom into the visible world from invisible world. And as for us, bilang isang tao, we are the representative of God para i-release, i-establish, at i-implement ang karya ng Diyos. The visible world which is earth. In the visible world which is earth. Amen. Tayo ang representative ng Diyos. Amen. Sabi nyo nga, kaya nga ang tawag ng Diyos sa atin, ambassador. Amen. Sabi nyo nga, I am ambassador of Christ. Nabasa nyo po ba yan sa Bible? Yun ang tawag. Isa sa mga tawag sa anak ng Diyos, ambassador of Christ. Para tayo ang mag-release, mag-establish, at mag-implement ng karya ng Diyos dito sa lupa. At ito ang original purpose kaya ginawa yung tao. And it was not an accident. And it was not a fluke. So, ang bawat isa sa atin is not a accident. Amen? Hindi aksidente ang bawat isa sa atin. Sabi nyo nga sa katabi ninyo, hindi ka aksidente. Walang aksidente. Kahit na sabihin natin na naipanganak lang isang tao sa hindi inaasahang pagkakataon o sa hindi inaasahang sitwasyon, kumbaga, hindi pa rin yun aksidente. Before time began, meron ng purpose ang Lord. Amen? Para sa bawat isa sa atin na nakalaan, kumbaga meron na siyang plano for His kingdom purposes. Amen? Kumbaga sa mahusay na pagpaplano ng Diyos, inspired by love and all His wisdom, binuo ng Diyos ang planong ito at ang tao ang pinakasentro ng plano niya. We are all the center of His plan. Amen? Hindi po ba nakaka-excite yun? Tayo ang sentro ng plano ng Panginoon. Samantalang tayo nakasentro tayo sa iba, sa material na bagay, sa pera. Amen? Nakasentro tayo sa maraming bagay na meron dito sa mundo. Kaya nga sabi ni Lord, huwag kayong magkaroon ng worldly attachment. Hindi yan mahalaga. Hindi sila yung sentro. Ikaw ang sentro. Tayo ang sentro sa plano ng Panginoon. Amen? You are the center of this plan. Amen? May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. So in my closing, tatapusin ko na po ito at itutuloy natin sa mga susunod. Kumbaga, nais kong iwan sa bawat isa. Meron akong 11 na nais iwan sa bawat isa. Una, ang nais ng Diyos ay hindi relihiyon, kundi pamamahala. Sabi niyo po ulit, pamamahala. Pangalawa, the purpose of God was not just to save us, but to bring us back into the position of His kingdom authority. To bring us back into His kingdom authority. Kaya tayo sinave the Lord. Amen. Pangatlo, the greatest strategy of man is not death, but life without a purpose. Pang-apat, the greatest failure in life is being successful in a wrong assignment. Panglima, the all-powerful existed God made the heavens as His first kingdom, where He is the ruler and the king. Pang-anim, the divine motivation of God for mankind and the creation was His nature and characteristics of love. The motivation of God para i-create tayo, it motivates by love. Pampito, because love is fulfilled when it gives and shares. Pangwalo, the purpose of God for creating mankind was to give rulership and leadership. Pangsyam, colonization is the concept and process of God to influence earth to become like heaven by lifestyle, action, activities, and culture. Pangsampo, the intention of God was to extend His kingdom into a visible world without having to come
visibly into that world Himself. At ang panguli, the plan of God would be carried out by creating a family of offspring, which is men, to become His representative to the visible world, to establish, release, and implement of what have in the invisible kingdom. Amen. Praise God. So yun lamang po ang aking naisibahagi po sa hapong ito. At sa akin po mga kapatid na gusto maging bahagi sa kaharian ng Panginoon, isang bagay lang ang una mong kailangan. Tanggapin mo ang hari, which is Jesus. Amen. At sa madaling paraan, tutulungan kita sa isang maikling panalangin to accept Christ. Sumunod ka lamang. Sige po, sabihin mo, Panginoong Jesus, maraming salamat na nakita mo ako, naalala mo po ako. Panginoon, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan at pagkakamali na aking pong nagawa. Patawarin mo po ako. Linisin mo po ako ng inyong banal na dugo. Panginoon, maraming salamat sa pagpapatawad. At sa oras na ito, Panginoong Yesus, nais ko po na maranasan at makapasok sa kaharian mo. Kaya Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay, at inaanyayahan kita na pumasok ka. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at aking hari sa aking buhay. Panginoong Yesus, marami pong salamat. Patuloy na dinadalangin ko. Iparanas mo pa ang kaharian mo sa buhay ko. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ako na lamang pong mananalangin. Ama, salamat sa lahat ng mensahe mo. I pray, Father, continue to enlighten us, Lord, and help us to perceive and comprehend your kingdom. Lord, na patuloy na maisapamuhay namin at makapamuhay kami ayon sa nais mo at kalooban mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Hayaan mo na ang bawat araw na darating, Panginoon, hayaan mo na makapag-step kami, Lord God, at ma-direct kami na magawa namin ang purpose mo po sa amin, Panginoon God, into your kingdom, in the mighty name of Jesus. Lord, marami pong salamat sa hapong ito. Patuloy na pagpalain mo po ang aking mga kapatid. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.